shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through the Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today I will share to you about what are the top 10 most in-demand jobs here in Newfoundland and Labrador. So this year 2024. So sa mga nagbabalak or mga aspirant natin na nagbabalak na pumunta dito sa Canada and they are decided or hindi pa nila alam what province na pwede nilang applyan. Okay? So, isa din sa mga malaking bagay is identify natin yung province and of course, ano ba yung working experience natin? Ito bang working experience natin is related do sa in-demand works dun sa province na pupuntahan natin or aspirant natin na maghanap ng mga job opportunities. Okay? So, Newfoundland and Labrador or NL is one of the Atlantic province here in Canada. So, apat kasi ang Atlantic na yan. Nandyan si New Brunswick, si Nova Scotia, si Prince Edward Island, and number 4 nga is si Newfoundland and Labrador. And also, isa kami sa mga Pilipino na nandito sa NL or Newfoundland and Labrador. And today, I would like to share with you na etong mga in-demand works na ito or job opportunities this year 2024 is baka isa ka na sa mga may working related or may working experience sa mga hinahanap ng province of Newfoundland. Alright, but before we start our discussion is we would like to say thank you so much to all our new subscribers and nakaka-inspire na gumawa pa ng mga videos related dito sa Newfoundland and Labrador and of course dito sa buong buhay namin sa Canada as permanent residents. And of course, gusto namin na kayo bigyan ng ideas sa totoong buhay, ano ba yung realidad, ano ba yung versus expectation dito sa life here in Canada. Alright, so, and also, sa mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe our YouTube channel, Saminado Family. Don't forget to hit like button para naman masuggest na YouTube yung mga vlogs na ginawa natin regarding dito sa Buhay Canada and also paano kami nag-apply, paano kami nakarating dito, ano yung mga documents na prepared namin, and ano ba yung mga na-experience namin in terms of working experience dito sa Canada. So, stay tuned guys and we will start. So, number 1 or top 1 is registered nurse under NOC 3012. So, yung code na sinasabi ko is ito yung code na kailangan natin sa immigration when we fill up the form. So, alam nyo ba yung registered nurse? Talagang in demand siya, di ba? Kahit saang bansa is talagang in demand ang nursing. Kasi nga dun sa nangyari na COVID-19 outbreak sa buong mundo. But until now, they still recovering and talagang nire-ready na nila yung health department sa bawat province dito sa Canada. So, ang kaibahan dito sa registered nurse dito sa Canada is yung mga registered nurse sa Pilipinas, pagdating mo dito, is hindi talaga totally registered nurse. So, mayroon ka pang exam na pagdadaanan and mga pathway na kailangan mong i-take. But, in overall, marami ng mga Pilipino dito sa Canada ang talagang registered nurse na. And as far as I know, isa sa mga friend ko ang registered na nurse, nag-take siya last year. Sabi niya, medyo parang pinadali daw ng konti or parang from difficult level to average level na yung exam ng registered nurse dito sa Canada. Parang ma-fill up yung labor shortage dito sa registered nurse ng buong province ng Canada. Hindi lang dito sa NL actually. And this occupation comes with a median annual wage of $78,234. Ito ay based on 37.5 hour per week.
So, it depends sa agreement kasi dito ang tinatawag ditong Department of Health is Eastern Health ang tawag dito. So, depende na yon kung ano yung arrangement, yung 37 hours ba, it takes that 3 days in a week or 4 days in a week. So, depende na. But, as far as I know, 12 hours every day sila pumapasok. Okay? For number 2 is physical family under code NOC 3112 and specialist 3111. So, yes, totoo. Shortage talaga dito ng mga family doctor. That's why number 2 talagang top yung kailangan. So, merong mga family doctor dito na na-interview kami na more than 20 years na sila, 25 years, tapos nag-move sila sa ibang province. So, katulad ng sa amin, experience namin, 9 months kaming nag-wait ng family doctor para magkaroon ng slot. And then after 3 months or 4 months, binigyan naman kami ng notice na lilipat naman sila sa ibang province. So, sad to say, wala na naman kaming family doctor. So, nag-wait na naman kami, naghanap na naman kami, nagpa-reserve na naman kami ng slot para sa bagong family doctor. So, ganun ka shortage pa yung mga family doctor dito or physician. Kasi, hindi katulad sa Pilipinas na pag may sakit ka, pupunta ka na agad sa hospital o pupunta ka na sa clinic. Dito kasi sa Canada is you need to have a family doctor first kasi yung family doctor na yan, kompleto na yan. Nagdo-double check na niya pang pamilya. So, kapag may concern ka sa health, pumunta ka sa family doctor mo, and then si family doctor mo, siya yung mag-check up sa'yo, and then kapag kailangan mo mag-laboratory, isisend ka na nila sa mga blood works, sa mga specific na doon sa concern mo. Example, may concern ka sa skin, so dadalhin ka nila sa dermatologist. Kailangan may referral ka para tanggapin ka doon sa specific na pupuntahan mo. Like hospital, hindi ka nila entertain kapag wala kang referral na dala-dala or wala kang family doctor. So, kapag naman kailangan mo emergency, ina-accept naman nila sa emergency ng mga hospital. But in overall, ganun talaga yung sistema nila. Family doctor first, and then they're the one who delegates saan nila dadalhin ka, saan mga laboratory, and then the result, si family doctor na yung magdi-discuss sa inyo. So, ganun sistema, ganun kaganda yung sistema nila dito in terms of that. But, hindi naman, halos ang mga family doctor dito talagang libo yung hawak nilang mga citizen or residents. Kasi nga, shortage. And also, sinasabi dito na specialist din like surgeon, yung mga nagtitreat ng dialysis, yung mga psychological disorders, psychiatrists, yan. Yung mga ACAS, consultant of other physician. So, short pa rin talaga, hindi lang sa family doctor. So, they said the annual salary for surgeon is $278,480. That's for specialists sa surgeon. And for the general practitioners or the family physician, ang annual salary nila is $187,675. So, yun yung sahod nila. Okay? That's for number 3 is software development or developer, I mean. Software developer. So, under the code NOC 2174. As the people who write, modify, and integrate and test computer code for software application, data processing application, operating system level software, communication software, this information technology pros are in hot demands. So, talagang gusto nilang palakasin yung yung software para sa mga businesses dito sa Newfoundland. Kasi nga, nagka-lesson sila during pandemic na kailangan or pwede pala tayong mag-home from work, ganyan. So, ano pa yung pwede nilang ma-upgrade or magawang mga application or regarding sa IT or information technology na makatutulong sa mga businesses para maging efficient, maging productive. And of course, is kailangan to sa pagde-develop or mas mabilis na
paglago ng ekonomiya. Okay? And yung sahod na expected for IT is annual wage is $70,317. So, iba-ibang department, syempre, kailangan nila ng mga software developer, yung gumagawa ng mga application. And talagang na-prove ko na maganda yung mga application na ginagamit dito in terms of businesses. Kasi when I'm working in Tim Hortons, na-identify ko kung ano yung level ng software na ginagamit namin para mag-run ng business. Unlike sa Philippines, talagang napakalayo ng gap. So, napaka-efficient, talagang accessible, isang application lang, lahat nandun na, detalyado na. So, hindi nila kailangan ng maraming tao or maraming managers para mag-handle ng isang tindahan. Kasi nga, sistema, may magandang sistema na yung information or software development na talagang nag-i-invest ang mga companies or mga businesses na ma-improve yung mga ganong application. Alright? For number 4, cooks under the code NOC 6322 and food and beverage servers under code NOC 6513. So, sa mga restaurant, sa mga hotel na may mga restaurant, so, again, shortage pa rin sila sa cook and beverage. So, kami is under that 6513 sa food and beverage server kami. But I'm the supervisor when I'm applying here. So, ganun. Kasi, sinasabi ko nga na yung mga tao dito sa Newfoundland and Labrador is most likely is mga retired personnel na. And may mga anak sila na nag-aaral, yung mga teenager na like grade 12 and 11, nagtatrabaho na rin sila. Bas part-timer lang naman sila sa mga restaurant, sa mga hotel na may mga restaurant. So, hindi sila sapat or enough na fulfill dun sa pangailangan ng mga restaurant. Kaya minsan ang iba, short business hours lang yung nila, operating time nila. Kasi nga, walang enough silang empleyado. So, in demand pa rin talaga. And this baseline, magkano yung sasahurin in annual, it's most likely $27,300. Okay? So, I will not convert na sa peso. Kayo na yung mag-convert. So, number 5 is delivery truck drivers under the code NOC 7514. So, sa delivery truck drivers, ang difference lang nito dun sa mga napapanood nyo or nakilala nyo mga Pinoy trucker like that, ang difference na hinihingi or kinakailangan ng Newfoundland and Labrador is yung mga delivery truck driver within the Newfoundland lang. So, ang tawag dito is local drivers. Kasi nga, ang NL is an island. Malayo tayo sa ibang province. So, yung mga supply na kailangan natin, mga goods and other things na kailangan natin within that province is through delivery truck driver. So, yung mga malalaking truck talaga, malalaking van truck na nagsusupply, nagdi-deliver per store or per branch. Like branch ng Costco, like branch ng Dominion, branch ng Walmart, and mga specific restaurant. Talagang within the local lang siya. And they said the annual wage for that is $39,000 based on the work week. That's per annual. Next is number 6 is minor under the code NOC 8231. So, ito naman is isa kasi ang Newfoundland din sa mayroong mining company, which is ito ay nasa Labrador City. So, isa sa mga kakilala ko nagsabi na mayroon doon sa Labrador City. Talagang more on mining company. So, hindi pa rin sapat yung mga tao nila doon. Kasi ang iba, pag may experience na, lumilipat sila ng ibang province or nag-change sila ng career. So, talagang ang hangad pa rin or ang goal ni NL is ma-fulfill pa rin yung yung labor shortage natin in terms of mining company.
Okay? Next, number 7 is heavy equipment operator under NOC 7521. These workers who operate the heavy equipment used in construction and maintenance of road, yung mga tulay, mga airport, gas and oil, pipelines, tunnels, maraming mga tunnels dito sa NL, building and other structures, in other surface mining, and in materials handling works are in demand. So, sabi ko nga kanina na talagang halos lahat ng mga field or area dito sa in terms of trabaho, talagang hindi pa sapat yung mga foreign workers. Kaya, continue sila na nag-hire. So, kasi, especially sa mga maintaining roads, every summer talagang hindi sila, marami kang makikitang area na talagang mini-maintain nila yung roads. Tapos, gumagawa pa rin sila ng other construction like mga housing, nagbibuild pa rin sila. Dito sa NL, marami pang opportunity na kailangan nilang ma-develop. Kasi ang dami pa dito mga bakanting lote na pwede silang magtayo ng mga commercial building and mga gumawa ng daan, other highway or other roads na magiging accessible sa mga citizen. Okay? And number 8 is construction trade. Number 8 is heavy equipment mechanics under NOC 7312. So, ito naman, kung sinabi ko nga kanina is heavy equipment operator, sila yung nag-ooperate, kailangan din natin ng mga mechanics, of course. Sila yung magre-repair in case na may problema yung mga machine na ginamit ng mga contractor dun sa heavy equipment operators. Sila yung mag-troubleshooting, mag-overhauling, maintaining mobile heavy-duty equipment na ginagamit nga natin dun sa mga sinasabi kong field ng mga construction dito sa Newfoundland. And, of course, the annual median income is $66,300 per year. So, ito naman na sinasabi kong na to, yung sahod annual, it's the standard lang. So, available pa lang sila sa pwedeng increase and of course, may mga probationary period pa yan. Okay? Number 9 is construction trade. So, under the code NOC 7611, with the economy expected to grow faster in the rate coming 2 years, the demand of workers in the construction trades is sure to peak. Diba nga sabi nga nyo, mabalitaan nyo talaga na shortage ang Canada, hindi lang ang Newfoundland sa housing. So, ang target talaga is magkaroon ng maraming mga workers or yung mga construction company is ma-fulfill nila yung labor shortage nila in terms of constructions, personnel or construction workers. So yun, ito ay pwede rin sa labor and trades, yung sa mining din, para mas mabilis na yung mga project nila is matapos, syempre, sa availability din ng tao. Kasi hindi naman lahat yan kaya ng mga machine, di ba? So, dito sa Canada, what I see is talagang meron na silang mga ready available. Like, pag gumawa sila ng bahay, ready available na ng mga things like door, hindi na sila gagawa kasi bumili ka lang sa Home Depot, available na yung parts na yon. Yung mga basta yung mga ginagamit, mas mabilis na sila, napaka-upgraded yung mga technologies nila in terms of construction. So, iba yung training na gagawin mo dito pag ikaw ay nasa construction trades. So, mas maganda. And, ang possible or for annual income is like $39,000. Okay? Number 10 is retail sales associate under the code of NOC 6421. The people who work in retail stores greeting customers, yung mga nag-take ng order, nagka-cashier, yan sa mga customer service ito yun sa mga grocery,
like Walmart, like Costco, and Dominion, Superstore, yan. At sila yung mga empleyado dito sa Retail Sales Associate. And mga merchandising, racking up sales and restocking the shelves, and great demands in Newfoundland and Labrador. So, bakit? Kasi nga, sinabi ko nga kanina, yung mga citizen dito is hindi sapat yung mga tao na nandito, and also yung mga permanent residents, hindi sapat sila na makapag-fulfill nung demands number of employee dun sa mga retail store, kasi marami ding field ang nangangailangan. So, kasama talaga yung mga retail sales associates sa in-demand, kasi senior ng iba. Minsan pag bumili ka sa grocery, makita mo mga senior na yung nagka-cashier, senior na yung nagre-restocking. Hanggat kaya nila magtrabaho, nagtatrabaho sila. Kasi nga yung mga citizen natin dito, yung mga retired na, ang iba naman is talagang mga senior na, pero nagtatrabaho pa rin sila. Malaking bagay pa rin yun sa mga company. Pero hanggang kailan? Diba? So, looking forward sila sa mga darating na taon. So, mas mapapabilis. Kasi makita mo dito sa mga sa mga grocery, talaga merong queues order, queues area na ikaw na yung mismong do it by yourself. Ikaw na yung i-scan ng mga item, doon ka na magbabayad cash or online, itatap mo na lang yung card mo doon. Tapos so may dalawang tao lang yung nakabantay doon, parang customer service associate na lang sila. So, malaking bagay yun. Yun yung adjustment nila. But in overall, yung mga pagre-refill ng mga items, yung mga other things na kailangan dun sa company ng mga grocery store or retail associate field or companies is hindi pa sapat. Kaya talagang malaki pa yung kulang or kakulangan nila sa mga empleyado dito. And they said the annual income is $26,715. So, yun yung mga top 10 natin na most in demand dito sa province of Newfoundland and Labrador. So, that's all for today's guys, and I hope na nagkaroon kayo ng idea or kaalaman about dito sa mga talagang priority ng immigration in the province of Newfoundland and Labrador, para naman magkaroon sila ng fulfillment dito sa labor market. And ito yung mga top jobs na ino-offer nila, para sa ganun is yung mga goal nila or mga project nila is ma-achieve. Kasi syempre, it's very important na yung mga specific person dun sa mga field na binanggit ko kanina is sapat ang kaalaman and training, nang sa ganon is maging progressive yung province. Kasi dito sa Canada there is a lot of provinces, and this is under by federal government. So, kanya-kanyang program para mapalago o ma-improve or maging progressive yung yung probinsya mo. So, that's all for today's guys, and thank you for watching. Comment down below if you have a question, and we will try to answer this question. And most likely, application is meron silang available sa Indeed, if you want to look that. Meron din tayong mga agency sa Pilipinas na partner ni Newfoundland and Labrador, or mga other companies na nandito sa Newfoundland and Labrador na nag-partnership nila or tie-up nila para makakuha sila ng mga foreign workers. So, most likely is Mercan. Yan yung may sa mga partnership dito. So, but that's all for today's guys, and double check your experience if you are the one who is aspiring to work or migrate here in Canada. Thank you for watching guys. See you in the next vlog. Bye-bye.